Tahimik lang si Althea habang nakaupo sa harap ng maliit na tindahan ng kanilang bahay. Ang hangin ay may halong alikabok pero mas ramdam niya ang lamig ng kaba sa dibdib. Maya-maya may humintong kotse sa tapat. Kilala niya agad yun. Kulay itim na sasakyan ni Nathaniel, ang lalaking mahal niya. Ang tagal mo namang sumagot sa mga tawag ko. Bungad ni Nathaniel paglabas ng kotse. Tahimik lang siya. Pinipigilan ng sariling mapaiyak. Pasensya na, busy ako sa tindahan. Sagot niya ng mahina. Tindahan na naman, Althea. I told you, you don't have to stress yourself with this kind of life. Hindi ito kind of life, Nathan. Ito yung buhay ko bago mo ko makilala. Sandaling katahimikan. Nilingon siya ni Nathaniel. Mas malamig ang tingin ngayon. Then maybe that's why you don't belong in mine. Parang may tumusok sa puso ni Althea. Hindi pa man nagsisimula ang gabi, tila natapos na ang lahat sa mga salitang binitiwan nito. Ngunit pilit pa rin siyang umiti. Umaasang baka hindi pa huli ang lahat. Bakit ka nga pala pumunta dito? Tanong niya sa mahinang boses. Gusto lang kitang makita, sabi ni Nathaniel, pero halata sa tono na may dinadala ito. May problema ba? Umiling ito pero nag-iwas ng tingin. Wala naman. I just needed some air. And maybe to remind myself of something real. Ako ba yung real na yon? Tumawa si Nathaniel pero walang saya. Maybe. But reality doesn't always fit the future, Althea. Hindi niya agad naintindihan. Ngunit nang makita niya ang malamlam nitong mata, alam na niya may mabigat itong sasabihin. May gusto kong sabihin. Baka pwedeng bukas na lang. Ayoko ng masamang pakiramdam ngayong gabi. My father found out about us. Nanlamig ang mga kamay ni Althea. Anong sabi niya? Alam mo naman kung gaano siya kahigpit. He said I'm making a mistake. That you're not the kind of woman I should be with. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. So, yun na ba yun? Titigil na tayo dahil ayaw ng papa mo? Tahimik lang si Nathaniel. Wala siyang sagot. Tanging pag-iwas ng tingin at malalim na buntong hininga ang naibigay nito. At sa katahimikang yun, alam ni Althea na iyon na ang simula ng katapusan. Akala ko rin, pero hindi ko kayang ipaglaban ka ngayon. You deserve better than hiding. Hindi ko kailangan ng yaman, Nathan. Ang gusto ko lang. I'm sorry, please. Don't make this harder. Tumalikod na si Nathaniel at sumakay sa kotse. Gusto pa sana niyang pigilan, pero parang tinakasan siya ng boses. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang tunog ng papalayong sasakyan at mga salitang hindi na nasabi. Kinabukasan, nagising si Althea na mabigatang dibdib. Hawak-hawak niyang isang maliit na papel, ang sulat na iniwan ni Nathaniel sa mesa. I'm sorry for everything. Please take care of yourself. Someday, I'll make things right. Ngayon ay tanging mga salitang iyon na lamang ang kanyang hawak at sa ilalim ng umuulang langit, ibinulong niya sa sarili na kung para sa akin talaga siya babalik siya. Pero kung hindi, kakayanin ko kahit mag-isa. Magdadalawang linggo na mula nang umalis si Nathaniel. Araw-araw pa rin siyang nagigising na parang may kulang. Yung tipong kahit anong gawin, hindi nawawala ang bigat sa dibdib. Ngunit ngayon, may bago na siyang kinatatakutan. Isang lihim na hindi niya alam kung paano haharapin. Hawak-hawak niya ang pregnancy test. Nanginginig ang mga daliri habang tinititigan ng dalawang linya. Dalawang malinaw na linya na parang dalawang matalim na katotohanang handa siyang saktan. Hindi pwede. Baka nagkamali lang ako. Ngunit kahit anong pagbaliktad niya sa kahapon, alam niyang totoo ito. Mula nang huli silang magkasama ni Nathaniel, bago ito bumalik sa Maynila, yun ang gabing hinding-hindi niya malilimutan. Naupo siya sa gilid ng kama. Halos hindi makahinga sa kaba. Paano niya sasabihin sa kanyang mga magulang? Makakaya pa ba niyang harapin ang galit at pagtanggi ni Nathaniel? Althea, anak, kakain na. Tawag ng ina niya mula sa kusina. Agad niyang itinago ang test sa ilalim ng unan. Pilit na pinapawi ang takot sa dibdib.
Pagbaba niya, nakita niyang masayang kumakain ng kanyang mga magulang. "Ang tagal mo namang bumaba, anak," sabi ng ama niya habang naglalagay ng ulam sa kanyang plato. "Pasensya na po, tay. May inayos lang po ako sa kwarto." Umiti siya kahit pilit. Ayaw niyang magduda ang mga ito. Habang kumakain, naramdaman niyang unti-unting sumasama ang kanyang pakiramdam. Mainit ang noo, sumasakit ang tiyan at parang nahihilo. "Anak, ayos ka lang ba?" tanong ng kanyang ina. "Opo, inay. Siguro pagod lang po ako." Ngunit alam niyang hindi lang pagod yun. Kinagabihan, nang makatulog ng mga magulang niya, lumabas siya ng bakuran at tumingala sa langit. Ang mga bituin ay tila malayo, kasing layo ng lalaking dapat sana, kasama niyang humaharap sa problemang ito. "Anong gagawin ko ngayon, Nathan?" bulong niya habang pinipigilan ng luha. "Bata pa ako, hindi ko alam kung paano maging isang ina." Kinabukasan, dumalaw sa kanila ang matalik niyang kaibigan na si Mara. Pagbukas ng pinto, agad nitong napansin ang namumula niyang muka. "Girl, anong nangyayari sa'yo? Para kang hindi natutulog." "Wala, okay lang ako." "Okay? Kung makapagsalita ka, parang hindi mo kilala ang sarili mo. May problema ka ba?" Tahimik lang siya. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Pero sa huli, napahawak siya sa tiyan at huminga ng malalim. "Mara, buntis ako." Nanlaki ang mga mata ni Mara. "Ano? Sigurado ka ba?" "Oo." "Si Nathan?" "Oo, pero wala na siya, hindi niya alam." Niyakap siya ni Mara. Anong balak mo ngayon?" "Hindi ko pa alam. Natatakot ako pero isang bagay ang sigurado." Tumingin siya sa kalangitan. "Hindi ko ipapahamak ang batang to. Kahit anong mangyari, aalagaan ko siya." Lumipas ang mga buwan. Pinili niyang itago ang pagbubuntis. Nagpaalam siya sa mga magulang na may trabaho sa bayan at doon muna titira sa kanilang tiyahin. Sa totoo lang, gusto lang niyang ilayo ang sarili. Ilayo sa mga tanong, sa panghusga at higit sa lahat, sa alaala ni Nathaniel. "Hello baby, ako lang to, si Mama. Pasensya ka na ha kung minsan umiiyak ako. Hindi dahil ayaw kita, kundi dahil gusto kong maging matatag para sa'yo." At sa bawat araw na lumilipas, habang lumalaki ang tiyan niya, unti-unti ring lumalakas ang loob ni Althea. Wala man si Nathaniel, naniniwala siyang darating ang panahon na kung hindi man ito matanggap siya noon, baka ang anak nila ang magtuturo dito kung ano ang tunay na pag-ibig. Lumipas ang mga buwan, parang sa isang iglap lang, 7 buwan na siyang nagdadalang tao. Tahimik ang mga araw niya sa probinsya ng tiyahin. Walang nakakaalam ng sekreto niya, maliban kay Mara. Araw-araw, sinusulat niya sa lumang diary ang mga salitang hindi niya masabi kay Nathaniel. "Kung alam mo lang kung paano ko mabuhay nang wala ka. Ang hirap-hirap, pero kailangan kong kayanin. Kailangan kong maging matatag para sa anak natin." Minsan habang naglalaba siya, mararamdaman niyang gumagalaw ang bata sa kanyang sinapupunan. Ngumiti siya at hinaplos ang tiyan niya. "Ang kulit mo baby ha, malapit na lalabas ka na dyan." Ngunit sa gabi, kapag nag-iisa siya, bumabalik lahat ng sakit. Naaalala niya ang bawat salitang binitiwan ni Nathaniel. Ang mga pangakong "I always be here" na ngayon parang hangin na lang na dumaan. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi galing palengke, bigla siyang nahilo. Sumakit ng todo ang tiyan niya. "Althea!" sigaw ni Mara na sakto namang dumaan. "Ang sakit, Mara." Agad siyang inalalayan ng kaibigan. "Teka lang, dadalhin kita sa hospital." Pagdating sa hospital, puro puting ilaw at tunog ng makina ang narinig niya. Mabilis ang lahat, may umiiyak, may nagtutulak ng stretcher, at si Althea, halos hindi makapaniwala sa nangyayari. "Nurse, buntis siya, 7 months. Sigaw ni Mara. "Preterm labor to, bilis," sagot ng doktor. Ilang oras lang, narinig niya ang unang iyak ng anak niya. Isang munting tinig na parang pumutol sa dilim ng kanyang buhay. Ngunit kasabay ng saya ay ang takot.
Ang batay ipinanganak ng maaga. Kailangan itong manatili sa incubator. Miss Althea, kailangan pa nating obserbahan ang anak mo. Mahina pa ang baga niya. Tumango siya, hawak ang kamay ng anak niya. Laban ka lang anak, nandito si mama. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang maliit na nilalang na bunga ng pag-ibig nila ni Nathaniel. Maputi, mahaba ang pilik mata at kahit maliit pa, kamukhang-kamukha ng ama. Kamukha niya si Nathaniel. Mahinang sabi ni Mara habang nakatayo sa gilid. Oo nga Mara. Ngumiti si Althea kahit may luha. Kaya nga mas lalo kong natatakot. Paglabas niya ng hospital, may bitbit siyang batang mahina pero lumalaban. Tinawag niya itong Nathaniel Jr. Galing sa pangalan ni Nathaniel. Para kahit kailan, hindi ka mawala sa amin Nathan. Bulong niya habang tinitingnan ng bata. Lumipas ang mga taon, si Althea natutong tumayo sa sariling mga paa. Nagtrabaho siya bilang assistant sa isang maliit na flower shop, habang si Mara naman ang tumutulong sa pag-aalaga kay Nathaniel. Isang gabi, habang pinapatulog niya ang anak niya, narinig niya itong bumulong. Ma, nasaan po si Papa? Napahinto siya. Hindi niya alam kung papaano sasagutin yun. Si Papa mo, nasa malayo siya ngayon anak, pero balang araw, makikita mo rin siya. Ngumiti si Nathaniel at yumakap sa kanya. Okay po, basta kasama po kita mama, masaya na po ako. Sa yakap ng anak, doon niya naramdaman ang lakas na matagal niya nang hinahanap. Ang anak na minsan niyang kinatakutang aminin, siya pala ang magiging dahilan para patuloy siyang lumaban. At sa gabing yun, habang tahimik na natutulog si Nathaniel, binulong niya sa sarili, Nathaniel, kung maririnig mo man ito, may anak tayo. At kahit anong mangyari, hindi ko ipagkakait sa kanyang karapatang makilala ka at mahalin niya. Mag-aalas 12 na ng gabi, pero gising pa rin si Nathaniel. Tahimik ang buong bahay nila sa Maynila, pero sa loob ng kanyang silid, parang may bagyong hindi tumitigil. Ilang araw na mula nang iwan niya si Althea, pero kahit anong gawin niya, hindi siya mapalagay. Nakatingin lang siya sa baso ng alak sa mesa. Cheers to doing the right thing. Bulong niya sa sarili bago ininom ang alak, pero paglapag ng baso, naramdaman niyang may kumurot sa kanyang puso. If it was the right thing, why does it hurt this much? Kinabukasan, maaga siyang ginising ng ama. Nathaniel, we have a meeting at 10. The investors from Singapore are waiting. Seryosong sabi ni Mr. Villarreal habang nag-aayos ng necktie. Yes, Dad. I'll be ready. Sagot niya, pilitang tono. Good. I hope you're done with that nonsense in the province. Matigas na sabi ng ama. You're a Villarreal. Not some farm boy chasing after emotions. Hindi siya sumagot. Alam niyang kahit anong paliwanag ang gawin niya, hindi nito mauunawaan kung gaano kahalaga sa kanya si Althea. Pero sa isang banda, alam din niyang wala siyang lakas ng loob para ito'y ipaglaban. Pagdating sa opisina, todo trabaho siya. Meetings, phone calls, paperworks, lahat ginawa niya para lang wag mag-isip. At sa tuwing may sandaling walang ginagawa, lagi niyang naaalala ang ngiti ni Althea. Ang boses nito tuwing siya'y tatawagin. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa opisina, kinuha niya ang wallet. Nandoon pa rin ang maliit na litrato ni Althea, yung kuha noong nagpunta sila sa bukid. Pareho silang nakatawa, pawisan pero masaya. Napangiti siya ng mahina. You look so happy there. Sandaling katahimikan. Maybe happier without me. Mahina niyang bulong. Lumipas ang ilang buwan. Dahil sa tuloy-tuloy na pagsunod sa kagustuhan ng ama, mabilis siyang umangat sa kumpanya. Lahat ng tao sa paligid niya, inaakalang siya na ang perpektong anak, successful, matalino, mabait. Ngunit sa tuwing matatapos ang araw, siya lang at ang katahimikan ng magkasama. One night, nagkayayaan ang mga kaibigan niya sa isang bar. Come on, Nathaniel, you've been too serious lately. Sabi ni Calvin, ang kabarkada niyang negosyante rin. Maybe I'm just not in the mood.
Sagot niya habang nagbubuhos ng alak. Oh, come on. You're rich, single and living the life. What's the problem? Napatawa siya. Yeah, living the life. Pero sa loob-loob niya, alam niyang wala sa kahit anong alak o babae ang sagot sa kalungkutan na nararamdaman niya. Nang gabing yun, habang pauwi siya, tumigil siya sa harap ng isang simbahan. Wala sa plano pero bumaba siya at pumasok. Tahimik, walang tao. Lumapit siya sa upuan at umupo. Hawak ang rosaryong naiwan ng yumaong ina niya. Lord, did I do the right thing? Tanging malamig na hangin at alingaungaw ng katahimikan ang narinig niya. Pinikit niya ang mga mata at sa isip niya, boses ni Althea ang narinig niya. Kung para sa akin ka, babalik ka. Binuksan niya ang mga mata, ngumiti ng mapait. Then maybe, I was never meant to stay. Pag-uwi niya, sinubukan niyang tawagan si Althea pero unreachable ang number. Kaya mula noon ay hindi niya na ulit sinubukan. Pero gabi-gabi, bago matulog, tinitignan pa rin niya ang lumang litrato. Wherever you are, Althea, I hope you're okay. Bulong niya bago ipikit ang mga mata. At sa bawat pagdilat niya kinabukasan, dala pa rin niyang parehong tanong kung kailan ba matatapos ang katahimikan na siya mismo ang gumawa. 5 taon na ang lumipas mula nang iwan ni Nathaniel si Althea. Sa paningin ng iba, perpekto ang kanyang buhay. May sariling kumpanya, mga mamahaling kotse, bahay sa Forbes Park at pangalan na ginagalang sa business world. Pero sa loob ng 5 taon na yon, walang araw na hindi niya naramdaman ang pagiging mag-isa. Sa bawat pagtunog ng kanyang cellphone, sa bawat tawag ng sekretarya, laging may boses sa loob niya na nagtatanong kung kailan ka huling naging masaya. Sir Nathaniel, Miss Cassandra's here. Sabi ng sekretarya sa intercom. Let her in. Malamig niyang tugon. Pagpasok ng babae, halata agad ang amoy ng mamahaling pabango. Maganda si Cassandra. Maputi, matangkad, sosyal kumilos. Parang galing sa fashion magazine. Pero higit sa lahat, siya ang anak ng isa sa pinakamalaking business partner ng kanilang pamilya. Hi Nate! Malambing na bati ng babae sabay lapit. Hi! Tipid niyang sagot habang nag-aayos ng mga papeles sa mesa. I brought you lunch. Alam kong hindi ka pa kumakain. Sabi nito habang inilalapag ang mamahaling food box sa harap niya. Salamat, pero hindi mo naman kailangang gawin to. Malamig pa rin niyang tugon. Hay naku Nate, alam mo namang gusto kong alagaan ka. Sagot nito na may kasamang ngiti. Napangiti siya ng bahagya pero halatang pilit. Si Cassandra maganda, matalino at halos perpektong babae para sa mata ng lahat. Ngunit sa tuwing nakikita niya ito, ang tanging naiisip niya lang ay si Althea. Habang kumakain sila sa opisina, napansin ni Cassandra ang pagiging tahimik niya. You're always so serious. Marami akong iniisip. Business again? Always business. Tumawa ito ng mahina. You know, you should learn to relax. Go out, have fun. Maybe with me? Cause, you're a nice woman. But I'm not looking for anything right now. Not looking or still can't move on? Diretsong tanong ni Cassandra. Hindi siya nakasagot. Tumingin lang siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na parang libo-libong alaala. Maybe but? Mahina niyang sabi. Tahimik si Cassandra ng sandali bago nagsalita. Whoever she is, she's lucky kasi hanggang ngayon nasa puso mo pa rin siya. Lucky? I left her cause there's nothing lucky about that. Pag-uwi niya sa bahay ay tahimik pa rin. Binuksan niya ang ilaw sa sala. Puro mamahaling muebles. Pero walang kaluluwa. Kinuha niyang lumang kahon sa aparador at saka ito'y binuksan at nandoon ang mga litrato nila ni Althea. Medyo kupas na pero malinaw pa rin ang ngiti ng babae. Althea, mahina niyang sabi habang tinititigan ng larawan. Are you happy now? May bahagyang hangin na dumaan sa kwarto, parang sagot ng nakaraan. Makalipas ang ilang araw, muling dumalaw si Cassandra. Nate,
You're working too much. Let's go out this weekend. May treat. Gus, please, just dinner. I promise, no business talk. Napabuntong hininga siya. Fine, dinner. Ngumiti ang babae at halatang tuwang-tuwa. Promise, mag-e-enjoy ka. Ngunit sa mismong gabing yun, habang nasa loob sila ng isang mamahaling restaurant at nakasuot si Cassandra ng pulang bestidang bagay sa kanya, ang isip ni Nathaniel ay nasa isang babaeng simpleng nakangiti habang kumakain ng fishball sa tabi ng kalsada. Cassandra was talking, laughing, telling stories. Pero ang naririnig niya ay ang boses ni Althea. Napalunok siya ng tahimik. Ngumiti kay Cassandra para lang hindi ito magtaka. Pero alam niyang kahit anong gawin niya, wala nang babae ang makakapuno sa puwang na iniwan ni Althea. Mabilis na lumipas ang mga panahon. Sa bawat araw na dumadaan, puro trabaho, meeting, puro pirma sa kontrata. Ngunit kahit gaano karaming zero ang nasa account niya, hindi pa rin niya maramdaman ang katahimikan. Kada gabi, pag uwi niya sa kondo, laging may kulang. Isang tahimik na espasyo na parang sigaw ng nakaraan. At sa gitna ng katahimikan, unti-unti siyang sinisisi ng kanyang konsensya. Sir, are you okay? Tanong ng sekretaryang si Mia habang binabasa niya ang report. Oo, medyo pagod lang. Sagot niya habang pinipisilang sintido. Baka naman po kailangan niyo ring magpahinga, sir. Rest is a luxury I can afford right now. Pero sir, kung tuluyan kayong mapapagod, I said I'm fine, Mia. Tahimik na umalis ang sekretarya, pero kahit siya ay halatang nag-alala. Sa sandaling yun, hindi niya na alam kung trabaho pa ba ang dahilan ng pagod niya o yung bigat ng nakaraan na hindi mawala sa kanyang dibdib. Kinagabihan, nakatulog siya sa sofa, hawak ang isang baso ng alak. Sa panaginip niya'y bumalik ang lahat-lahat, si Althea. Yung mga ngiti nito, yung halakhak habang hinahabol siya sa ulan, yung boses nito habang sinasabing, Nathan, promise me you'll never leave. At gaya ng dati, nagising siyang pawis na pawis at habol-habol ang hininga. Napamura siya ng mahina, tumayo siya't nagtungo sa bintana at pinagmasdan ang mga ilaw ng syudad. 10 years na ang nakalilipas, pero hindi pa rin kita mawala sa aking isipan. Bulong niya. Kinabukasan, pumunta siya sa opisina ng mas maaga. Pagpasok niya, nandoon na agad si Cassandra. Nate, you look terrible. Sabi nito sa kanya. I didn't sleep well. You've been overworking yourself again. What are you trying to prove? Nothing, just trying to forget. Forget her? Napatingin siya sa babae. Gus, don't start. I'm not starting, Nate. I just care. You're destroying yourself over someone who's probably moved on. Maybe that's what I deserve. Tahimik si Cassandra. Halatang nasasaktan sa kanyang sinabi. Pero hindi rin niya kayang magpanggap. Hindi niya kayang bigyan ng pag-asa ang babaeng hindi naman niya kayang mahalin. Pagdating ng weekend, nagpunta si Nathaniel sa isang charity event na hawak ng kumpanya. Habang nakatayo siya sa gilid ng entablado, napansin niyang isang batang lalaki na tumulong mag-abot ng donation box. May ngiti itong napakapamilyar. May tika sa mata na parang siya. Napatitig siya rito. Sandaling napako ang tingin niya sa bata. Parang biglang bumalik ang lahat ng alaala. Pero bago pa siya makalapit, lumapit na ang isang babaeng may hawak sa bata. Isang babaeng nakatalikod, pero sa bawat galaw nito, sa bawat tikwas ng buhok, parang kilala niya. Sir, this way please. Tawag ng event organizer. Napalingon siya at pagbalik ng tingin niya sa babae at sa bata, wala na sila sa pwesto. Pag-uwi niya hindi siya mapakali. Pinilit niyang matulog, pero paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang batang iyon. Ang ngiti, ang mga mata. Bakit parang kilala ko siya? Napaupo siya sa kama, hinagod ang muka at mahina niyang sinabing, Could it be? Hindi niya alam kung anong hinihintay niyang sagot, pero sa puso niya, may kakaibang kaba. Isang kaba na matagal nang nawala, pero ngayon bumalik na parang bagyong hindi niya kayang takasan. Hindi pa rin mapakali si Nathaniel.
Mula ng araw na iyon sa charity event, 3 gabi na siyang halos walang tulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang batang nakita. Ang ngiti, ang mga mata, pati ang paraan ng pagsasalita. Lahat ay pamilyar. Lahat ay parang salamin ng isang nakaraan na pilit niyang nililimot. "Sir Nathaniel, you've been staring at that photo for a while now," sabi ni Mia, ang kanyang sekretarya. Napatingin siya rito, tsaka napagtantong kanina pa pala siya nakatulala sa lumang litrato nila ni Althea. "I'm fine." "Are you sure, sir? You've been distracted lately. Even the board noticed." "I said I'm fine." Ulit niya, pero halatang hindi naniniwala si Mia. Pag-alis ng sekretarya, huminga siya ng malalim. Binuksan niya ang cellphone. Hinanap sa social media ang mga page ng Charity Foundation. Wala siyang makita pero hindi siya sumuko. Hanggang sa may isang litrato na umagaw ng kanyang atensyon. Ang event mismo, at sa likod ng crowd, nakuhanan ng babaeng nakayuko, may hawak na bata. Tumigil ang tibok ng kanyang puso. "Althea?" Mahina niyang sabi, parang takot marinig ng mundo. Pero habang tinititigan niya ang litrato, mas lalong lumakas ang kutob niya. Siya yun, hindi siya nagkakamali. Kinabukasan, maaga siyang nagmaneho papunta sa foundation office na nag-organize ng event. Hindi niya alam kung anong dahilan, pero parang may humihila sa kanya papunta ron. Pagpasok niya, sinalubong siya ng receptionist. "Good morning, sir. How can we help you?" "Hi, I attended your charity event last week. I just wanted to check something." "Pwede ko bang makita ang listahan ng mga volunteers?" "Yes, sir, but it's confidential po." He took out a business card. "Nathaniel Velasquez, CEO of Velasquez Holdings. I just want to thank one of them personally." Medyo natigilan ng babae at agad tinignan ng listahan. Sir, we can't give out contact information, but you can leave a message for the volunteer." "Fine. What's her name?" Althea Ramirez." Tumigil ang mundo ni Nathaniel. Paglabas niya ng building, para siyang nanghihina. Ang pangalan na yun, ang pangalang pinilit niyang kalimutan, pero hindi kailanman nawala sa kanyang puso. Umupo siya sa kotse. Hindi alam kung matatawa ba siya o iiyak. "She's here. She's been here all along." Napasandal siya sa upuan, napapikit habang bumabalik sa isip niya ang lahat. 10 taon mula nang tuluyang nagbago ang buhay ni Althea. Mula sa dating babaeng puno ng pangarap at pag-ibig, naging ina siyang matatag para sa anak na tanging kayamanan niya sa mundo. Sa maliit na bahay na inuupahan nila sa isang tahimik na bayan sa Quezon City, doon niya pinalaki si Nathaniel. Isang batang masayahin, matalino at puno ng kabaitan, parang kabaliktaran ng bigat ng pinagdadaanan niya noon. "Mama, look!" Masayang sabi ni Nathaniel habang pinapakita ang guhit sa papel. Ngumiti si Althea, kahit may bahid ng lungkot sa likod ng kanyang ngiti. "Ang galing mo naman, anak ko. Sino naman tong isa?" "Si Papa po." "Papa?" "Opo, sabi po kasi ni teacher, dapat complete family daw sa drawing. Pero hindi ko naman po alam yung itsura ni Papa, so I just imagine." Tumulo ang luha ni Althea, pero mabilis niya itong pinunasan bago pa mapansin ng anak niya. "Ang ganda ng drawing mo, anak. I'm sure, wherever your daddy is, he's proud of you." "Really, Mama?" "Of course, anak." Ngumiti ang bata. Walang kamalay-malay sa sakit na tinatago ng ina. Kinabukasan, maaga silang gumising para sa charity event ng foundation kung saan volunteer si Althea. Siya ang isa sa mga social worker na tumutulong sa mga batang walang tirahan. Habang nag-aayos siya ng mga donation boxes, abala naman si Nathaniel sa pamimigay ng bottled water. "Anak, careful lang ha, huwag kang tatakbo ng mabilis." "Yes, Mama," masiglang sagot ng bata. Habang pinagmamasdan niya ito, napangiti si Althea. Kahit mahirap, kahit kulang sa tulog, sapat na sa kanya ang tawa ng anak niya. Yun ang nagbibigay ng lakas sa kanya araw-araw.
Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa stage area, bigla siyang kinabahan. Parang may mga matang nakatingin sa kanya. Tumigil siya sandali. Nilingon niya ang paligid. Maraming tao, mga volunteer, photographers, pero wala naman siyang kilala. Kaya binaliwala niya ito at nagpatuloy sa trabaho. Hindi niya alam sa mismong sandaling iyon, ilang metro lang ang layo ni Nathaniel at siya pala ang tinitignan nito mula sa malayo. Pag-uwi nila, pagod na pagod si Althea pero masaya ang anak niya. "Mama, did you see? I helped the people. I'm like a hero." "Yes, you are anak. You're my little hero." Sagot niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Mama?" Biglang tanong ni Nathaniel. "If Papa's is still alive, will he want to see me?" Napahinto siya. Hindi niya alam ang isasagot niya. Maybe someday." Mahina niyang sabi. "Then I'll wait, Mama, cause I want to meet him." Sa mga mata ng anak niya, walang galit, walang hinanakit, puro pag-asa. At doon napagtanto ni Althea na kahit anong sakit ng nakaraan, kailangan niyang maging matatag. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang minana ang puso ng lalaking minsan niyang minahal. Kinagabihan, habang natutulog si Nathaniel, kinuha ni Althea ang lumang kahon sa ilalim ng kama. Binuksan niya iyon. Nandoon pa rin ang iisang litrato nila ni Nathaniel. Kupas na pero puno ng alaala. "Kung alam mo lang, Nathan," bulong niya habang pinupunasan ang gilid ng larawan. "Kung alam mo lang kung gaano kahirap palakihin ang anak mo ng mag-isa. Pero siguro mas mabuti na rin, at least hindi niya kailangang makilala ang lalaking kayang mang-iwan." Tinakpan niya uli ang kahon at ipinasok sa ilalim ng kama. "Good night, Nathaniel. Mama's here." Mahina niyang sabi bago siya tumabi sa anak niya. Sa labas ng bintana, dahan-dahang bumuhos ang ulan at sa bawat patak nito parang tinatabunan ng panahon ng kirot na pilit pa rin niyang itinatago. Maagang nagising si Althea ng araw na iyon. Isang bagong linggo, bagong simula. Kahit pagod pa sa charity event, kailangan niyang pumasok sa trabaho. Ngayon, sa hospital naman siya naka-assign bilang part-time nurse volunteer. Hindi ito madali, pero iyon ang paraan niya para maitaguyod ang pangangailangan nila ni Nathaniel. "Mama, can I come with you?" Tanong ng anak niya habang pinapainom niya ng gatas. "Hindi pwede ngayon, anak. Baka mapagod ka sa hospital, pero promise, pag day off ko, pupunta tayo sa park, ha?" "Okay po, Mama. I'll be good po." Ngumiti siya at niyakap ang anak niya. Pagdating niya sa hospital, abala na ang lahat ng tao. May bagong pasyente sa private room. Isang kilalang negosyante raw, sabi ng kanyang mga kasama. Tahimik lang siya habang nag-aayos ng mga gamit. Pero napansin niyang may kakaibang ingay sa labas. Si Sir Velasquez daw yung bagong pasyente, as in the Nathaniel Velasquez. Bulong ng isang nurse. Parang may kumurot sa dibdib ni Althea nang marinig ang pangalan. Mabilis niyang pinigilan ng sarili na magtanong, pero hindi niya maikakaila na tumigil saglit ang kanyang mundo. Hindi pwedeng siya yun, sabi ng kanyang isipan. Pero habang pinipilit niyang bawiin ang atensyon sa trabaho, parang mas lalo siyang kinabahan. Makalipas ang ilang minuto, tinawag siya ng head nurse. "Althea, ikaw muna sa room 302. Kailangan ng nurse on standby doon." "Room 302 po?" "Oo, si Mr. Velasquez. Just basic monitoring, ha? Stable na siya but weak. Don't worry." Gusto sana niyang tumanggi, pero wala siyang karapatang mamili ng pasyente. Kaya kahit nanginginig ang kamay, pumasok siya sa silid. Pagbukas ng pinto, agad niyang naamoy ang halimuyak ng disinfectant. Malamig ang paligid at tahimik. At doon sa kama, nakahiga ang lalaking 10 taon niyang kinakalimutan. Ang lalaking minsang nangako ng habang buhay, pero iniwan siyang luhaan, si Nathaniel. Mahinang huminga si Althea. Pilit pinipigilan ang pag-iyak niya. Tila biglang bumalik sa kanya ang lahat ng gabing sila'y nagkahiwalay. Ang pangakong nabasag at ang mga gabing pinilit niyang bumangon mag-isa. Pero ngayon, nandito si Nathaniel,
Maputla at halatang pagod na pagod. Hindi na siya yung Nathaniel na punong-puno ng kayabangan noon. Ngayon, mukha siyang basag na tao. Tahimik niyang nilapitan ng monitor. Siniguro na maayos ang lahat. Pero sa bawat galaw niya, nanginginig ang kamay niya. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng alaala. Water. Mahina ang boses ng lalaki. Mabilis siyang napatigil. Kinuha niya ang baso, inilapit sa labi nito. Ngunit bago pa niya mailapag, dumilat si Nathaniel at sa unang pagkakataon, matapos ang 10 taon, nagtagpo muli ang kanilang mga mata. You? Halos pabulong na sabi ni Nathaniel, parang hindi makapaniwala. Tahimik at hindi makagalaw si Althea. Parang binagsakan ng mundo. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o tatayo na lang doon. Althea? Bulong ni Nathaniel. Is it really you? Napatakip siya ng bibig. Ramdam ang panginginig ng buong katawan niya. Hindi niya alam kung sasagot ba siya. Pero sa sandaling yun, kahit wala siyang sabihin, malinaw na sa kanilang dalawa. Ang mga mata nila nagtagpo sa pagitan ng sakit at mga tanong na naiwan ng nakaraan. Matagal na. Mahina niyang sabit, halos pabulong lang. Yeah, sagot ni Nathaniel. Tulong. Hindi pa man natatapos ang usapan, pumasok na ang ibang nurse. Mabilis siyang umurong, parang ayaw itong makitang kasama. Bago pa siya tuluyang makalabas, humabol ang boses ni Nathaniel. Althea, please don't go. Tumigil siya sa pinto pero hindi na lumingon. Pinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim at mahinang sumagot. Get some rest, Mr. Velasquez. At tuluyang lumabas ng silid habang bumabagsak ang unang luha sa kanyang pisngi. Ang luha ng isang pusong matagal nang natutong manahimik pero hindi pa rin nakakalimot. Hindi inaasahan ni Nathaniel na sa ganitong lugar pa niya muling makikita si Althea, sa hospital, sa gitna ng amoy ng gamot at katahimikan. 10 taon na ang lumipas, pero isang sulyap lang sa babae, tila bumalik lahat ng alaala. Still the same soft eyes, the same gentle tone of voice, pero may kakaiba. Mas kalmado na siya ngayon at mas matatag, at ang bawat ngiti ni Althea ay may halong distansyang parang pader na hindi niya mabasa. Mr. Velasquez, mahinahon itong tawag habang inaasikaso ang admission papers niya. Formal at walang emosyon. At sa bawat salitang lumalabas sa labi nito, mas lalo niyang naramdaman kung gaano siya naging estranghero sa buhay ng babaeng minsan niyang minahal. Althea, tawag niya rito na halos pabulong lang. Napatingin ito sa kanya, pero agad ding umiwas. You need to rest, sir. The doctor will see you. Ang salitang sir ay parang sampal. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang karamdaman niya o ang katotohanang hindi siya bahagi ng mundo ni Althea. Paglabas ni Althea ng kwarto, napahawak si Nathaniel sa dibdib. Hindi lang sakit ng katawan ang nararamdaman niya. May bumabalik na damdamin na matagal niyang tinakasan. Bakit tila may lungkot sa mga mata ni Althea? Kinabukasan, habang nakahiga pa rin siya sa kama, narinig niya ang pamilyar na boses mula sa labas ng silid. Careful, don't run inside the hallway. Napakunot ang noo niya. Pagbukas ng pinto, may batang tumakbo papasok, mga 10 taong gulang, may hawak na laruan, may ngiting kay init at ang mga matang pamilyar. Mama! Sigaw ng bata habang niyakap si Althea. Napatigil si Nathaniel. Ang mundo niya parang huminto sa sandaling yun. Mama? Mahina niyang ulit, halos hindi makapaniwala. Si Althea naman halata ding nagulat. Mabilis na lumapit sa bata. Nathaniel, come here. Pilit nitong kalmado ang boses kahit halatang nanginginig, pero huli na. Nakatitig na si Nathaniel sa kanila at sa batang tila anino ng sarili niyang kabataan. The same eyes, the same smile, at doon niya unti-unting naunawaan ang lahat. Ang pagkawala ni Althea, ang bigat ng lungkot na matagal niyang dama, lahat iyon ay may dahilan. Tahimik ang buong opisina, pero sa loob ng isipan ni Nathaniel,
Parang may malakas na ingay na paulit-ulit. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Mula nang umalis siya sa hospital kahapon, hindi mawala sa isip niya ang mukha ng batang iyon na si Nathaniel. Hindi niya alam kung bakit parang may kakaibang koneksyon siyang naramdaman. Ang mga mata ng bata pamilyar. Parang ilang taon niyang nakikita sa panaginip. Sir Nathaniel, ito po yung mga papeles na pinapirmahan ninyo kahapon. Wika ni Mia, ang kanyang sekretarya. Habang maingat na inilapag ang folder sa mesa. Thanks, just leave it there. Malamig niyang tugon, ngunit halata sa boses niya ang pagod. Pagkaalis ni Mia, napahawak siya sa sintido. What's happening to me? Mula nang makita niya si Althea, parang bumalik lahat ng mga alaala niyang pilit niyang nilimot. Ilang taon na ang lumipas pero bakit ganun? Isang sulyap lang ni Althea at ng batang kasama nito, parang gumuho lahat ng pader na itinayo niya. Napahinga siya ng malalim. She's still the same, beautiful and calm. Mahina niyang sambit sa sarili, pero kasabay nun, pumasok din ang kirot. Tumayo siya at tumingin sa bintana ng opisina. Tanaw ang kabuuan ng lungsod. Marami siyang naabot, mayaman na siya, kilala sa negosyo. Pero bakit parang may kulang pa rin? Bumukas muli ang pinto. Si Marcus, ang matalik niyang kaibigan at business partner. Bro, are you okay? Kanina pa kita tinatawagan, hindi ka sumasagot. Yeah, I'm fine. Just tired. Tired or haunted? Haunted? What are you talking about? You saw her, didn't you? Sandaling natahimik si Nathaniel. Hindi niya kailangang sumagot. Kitang-kita na sa mukha niya lahat. So it's true, you saw Althea. Tumikim siya. Pilit itinatago ang nararamdaman niya. Yes, I saw her yesterday. Kasama yung anak niya. At ano naman ang naramdaman mo? Wala. Matagal na ang lumipas, Marcus. Naka-move on na ako. Talaga? Then why are you still talking about it? Hindi siya nakaimik. Totoo nga, kung talagang nakalimutan niya na, bakit parang may kirot pa rin sa kanyang dibdib? Lumapit si Marcus sa kanya. Bro, maybe this is your chance to know the truth. Baka may mga bagay na hindi mo alam. I don't need to know. I don't care about her anymore. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang kasinungalingan lang yun dahil sa bawat tibok ng puso niya, naroroon pa rin si Althea. At ang misteryosong bata na tila may hawig sa kanya. Pag uwi niya ng gabing yun, hindi pa rin siya mapakali. Humiga siya sa kama. Pero sa halip na antukin, may mga tanong ang dumadating sa kanyang isipan. Sino si Nathaniel sa kanya? Bakit ganun kalakas ang kutob niya? At kung sakaling tama siya, kaya niya bang harapin ang katotohanan? Dahan-dahan siyang napapikit. Ngunit sa halip na tulog, isang alaala ang bumalik. Ang araw na iniwan niya si Althea. Ang sakit sa mga mata nito habang umiiyak. Patawarin mo ko. Mahina niyang bulong sa dilim. Kung pwede ko lang ibalik ang oras. Ngunit huli na lahat. O baka may paraan pa para itama ang mga pagkakamali ko. Hindi pa rin mapakali si Althea simula ng araw na makita niyang muli si Nathaniel. Hanggang ngayon, sariwa pa sa isip niyang itsura nitong maputla, medyo payat at halos hindi niya makilala. Hindi iyon ang Nathaniel Velasquez na nakilala niya noon. Ang lalaking puno ng kumpiyansa. Laging nakangiti at mayabang sa sarili. Ngayon, tila isang anino na lamang ng dating Nathaniel ang nakita niya sa hospital. Ma? Tawag ni Nathaniel habang nakasilip sa pinto ng kwarto. Okay ka lang po? Napangiti siya kahit pilit. Oo naman anak, bakit mo na itanong? Kasi po, parang ang lalim po ng iniisip ninyo. Wala to anak, pagod lang si mama. Ngumiti si Nathaniel at tumakbo pabalik sa sala. Pero hindi nakaligtas kay Althea ang pagkakapaling ng ulo ng anak sa kanya. Parang gustong bumalik para magtanong pa. Napahawak siya sa dibdib. Bakit ngayon pa, Nathaniel? Mahina niyang bulong. Matagal niyang pinilit nilimot ang sakit, pero isang pagkikita lang, bumalik lahat. Kinabukasan, pinilit niyang magpaka-normal. Pumasok siya sa trabaho bilang accounting staff sa maliit na firm. Ngunit kahit anong pilit niyang mag-focus, nakikita niya pa rin sa isip niya
Ang payat na anyo ni Nathaniel, ang mga matang parang humihingi ng tulong. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nanonood si Nathaniel ng TV. "Anak, kumain ka na ba?" "Opo mama, si Tita Rosa po nagdala ng adobo, ang sarap po." Mabuti naman." "Ma?" Tumingin sa kanya si Nathaniel, seryoso ang muka. "Yung lalaking nakita mo kahapon, siya po ba yung sinasabi mong dati mong mahal?" Natigilan si Althea. Hindi niya akalaing matatandaan yun ng anak niya. "Oo anak, siya yun." "Tapos, bakit parang malungkot ka nang makita po siya?" "May mga bagay kasi na hindi madaling ipaliwanag anak. Pero wag mo na munang isipin yon." Tahimik si Nathaniel pero halatang nagtataka. Bata pa man, marunong na itong magbasa ng emosyon. "Mukhang mabait naman po siya ma, ang lungkot nga lang ng mga mata niya." Napatigil si Althea. Ang lungkot ng mga mata niya. Tama ang anak niya. Yun din ang una niyang napansin. Parang may bit-bit na bigat si Nathaniel na hindi nito kayang itago. Kinagabihan, habang nasa kama, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sandaling magtagpo silang muli. Ang mahina nitong boses nang banggitin ang kanyang pangalan. Ang pilit ng ngiti sa labi nito kahit halata ang paghihirap. Hindi ko siya dapat kaawaan. Pinili niyang iwan ako. Pinili niyang mawala. Ngunit kahit anong pilit niyang maging matatag, may isang bahagi ng puso niya ang ayaw tumigil sa pag-aalala. Paano kung may sakit siya? Paano kung wala na siyang ibang kasama? Napapikit siya. Pilit pinipigilan ng luha. Hindi na ako dapat maapektuhan. Hindi na ako dapat makaramdam ng ganito. Samantala, mag-aalas 8 na ng gabi pero hindi pa rin mapakali si Nathaniel. Nasa loob siya ng opisina. Nakaupo sa swivel chair habang tinitignan ng baso ng alak sa harap niya. Kanina pa niya gustong umuwi pero tuwing ipipikit niya ang mata niya, si Althea at ang batang kasama nito ang muling bumabalik sa kanyang isipan. Napahawak siya sa kanyang sentido, halos sabunutan niyang sariling buhok niya. Why can't I stop thinking about them? Mahina niyang sabi sa sarili. Hindi niya alam kung anong klaseng kapalaran ang gumagawa ng ganitong biro. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng isa sa kanyang mga tauhan. "Lucas, I need you to find someone for me." Malamig niyang sabi sa kabilang linya. "A woman named Althea Ramirez. She was from San Isidro Province. Pero nakita ko siya kanina sa grocery, kasama ang isang bata, around 10 years old na lalaki." Natahimik saglit sa linya. "Sir, gusto niyo po bang ipatrace kung saan nakatira?" "Yes, lahat-lahat. Kung saan siya nakatira, kung sino ang kasama niya, at kung anong pinagkakaabalahan niya. Alamin mo ang lahat sa kanya." "Copy, sir." Pagkababa niya ng tawag, bumuntong hininga siya. Parang may kung anong bigat sa dibdib niya na hindi maipaliwanag. Alam niyang mali. Alam niyang wala siyang karapatan na alamin pa ang buhay ng babaeng iniwan niya noon pero hindi niya mapigilan. Habang nakatingin siya sa city lights sa labas ng bintana, unti-unting sumulpot sa isipan niya ang nakaraan. Mula noon, inamin man niya o hindi siya naging ganap na masaya. Oo, nakamit niya lahat. Kayamanan, respeto, impluwensya. Pero sa tuwing uuwi siya sa bahay, palaging may kulang. At ngayong nakita niya ulit si Althea, mas lalo niyang naramdaman yun. Tumayo siya at inilapag ang baso ng alak sa mesa at pinuntahan ng frame ng picture na matagal nang nakatago sa drawer. Isang lumang litrato nilang dalawa ni Althea sa probinsya. Magkasama pa silang tumatawa noon. "She used to smile like that because of me." Mahina niyang sabi. "And I destroyed that." Napalunok siya at pinikit ang mga mata at hinawakan ng dibdib niya na parang may kirot. Matagal niya nang nararamdaman ang panghihina ng katawan niya. Pero lagi niyang iniisip na pagod lang yun. Ngayon habang mag-isa siya sa gitna ng katahimikan ng gabi, parang may boses sa loob ng isipan niya na paulit-ulit nagsasabi na oras na para pagbayaran mo ang lahat. Maybe this is what I deserve. Mahinang bulong niya. Pero kahit ganun, may isa pa rin siyang hiling. Sana bago tuluyang mahuli lahat, mapatawad siya ni Althea. Mainit ang paligid at tila
Umiikot ang lahat sa paningin ni Nathaniel. Kanina pa siya nakakaramdam ng matinding pananakit ng ulo at pagbigat ng katawan. Ngunit pinilit pa rin niyang magtrabaho. Nasa opisina siya. Binabasa ang ilang dokumento nang biglang dumilim ang paligid. "Sir Nathaniel, are you okay?" Narinig niyang tanong ng sekretarya. Hindi na siya nakasagot. Ang huling narinig niya ay ang sigaw ng babae bago siya tuluyang nawalan ng malay. Pagdilat ng mga mata ni Nathaniel, puting kisame agad ang tumambad sa kanya. Mabigat ang katawan niya at may nakakabit na tubo sa braso. Amoy hospital, malamig at tahimik. Napakurap siya at pilit inaalala ang nangyari. "What happened?" Mahina niyang tanong. Isang lalaking doktor ang lumapit at may seryosong ekspresyon. "Mr. Velasquez, nawalan ka ng malay sa iyong opisina. Mabuti na lamang at naidala ka dito agad ng iyong sekretarya." "Nawalan ng malay? I was just tired." Umiling ang doktor. "Hindi lang iyon basta pagod, Mr. Velasquez. We ran several tests and the results are not good." "What do you mean not good?" Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. "Your kidney functions are severely declining. You have chronic kidney disease, stage 4. If untreated, it can progress fast." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya agad nakapagsalita. "Stage 4? So you're saying I'm dying? Mamamatay na ba ako?" Mahina niyang tanong. "Gagawin po namin ang lahat ng makakaya namin. But you'll eventually need a kidney transplant. For now, we'll manage it with medications and therapy. But we need to prepare you." Napayuko siya. Tahimik lang habang pinipigilan ng luha. Lahat ng pagmamataas at kayabangan niya sa buhay, unti-unti nang nawawala. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang doktor at naiwan siyang mag-isa sa loob ng silid. Tahimik, ang tanging maririnig lang ay ang mahinang beep ng monitor sa tabi niya. Kidney failure, transplant, possible death. Paulit-ulit iyon sa kanyang isipan. Sa dami ng taong may kaya siyang tulungan, bakit ngayon na siya ang nangangailangan, parang walang pwedeng lapitan. Habang nagmumuni-muni, biglang kumatok ang isang pamilyar na kanyang tauhan. "Sir, sorry po sa abala, pero ito na po yung full report mula sa investigator. Leave it here." Pagkaalis ng lalaki, marahan niyang binuksan ang brown envelope. Nasa loob ang mga litrato, si Althea at ang batang lalaki si Nathaniel. Ang ngiti ng bata ay pamilyar. Maging ang mga mata nito parehong-pareho ng sa kanya. Nanginig ang kamay niya habang hawak ang litrato. "No, this can't be." Mahina niyang bulong pero unti-unting sumisingit sa isip niya ang posibilidad. Could he be my son? Napapikit siya, pinipigilan ng pagpatak ng luha. Kung totoo nga ibig sabihin, anak niyang bata. Buntis na si Althea ng kanyang iwan. God! Pinisil niya ang kama, halos hindi makahinga. After all these years, ito pala ang kabayaran. Huminga siya ng malalim, pinahid ang luha. If this is my punishment, then I'll accept it. But please, just let me see them again. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang taon, bumuhos ang luha ni Nathaniel Velasquez. Isang lalaking minahal, nagkamali at ngayon unti-unting binabawi ng panahon. Ilang araw matapos niyang malaman ang resulta, tila bumagal ang ikot ng mundo ni Nathaniel. Sa bawat pagising niya sa hospital, palaging ang parehong tanong ang sumasagi sa isipan niya. Gaano pa siya katagal? Araw-araw siyang binabantayan ng mga nurse. Pinipilit na sundin ng mahigpit na diet at gamutan. Pero kahit anong gamot ang ibigay sa kanya, walang makakapagpagaling sa sakit na unti-unting kumakain sa katawan niya at sa kanyang konsensya. Nasa gilid siya ng kama. Hawak-hawak pa rin ang litrato ni na Althea at Nathaniel. Hindi niya alam kung ilang beses niya itong tinitigan, pero sa bawat pagkakataon, mas lalong sumasakit ang kanyang dibdib. Ang laki mo na, kid. Mahina niyang sabi habang nakangiti ng pilit. You just look like me. Even your eyes. Huminga siya ng malalim. Tumayo kahit medyo nahihilo. Hindi niya na kayang maghintay. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Lucas. Lucas,
I want the address you found, right now. Sir, pero kaka-discharge nyo lang po. I don't care. Send it to me. Pagkababa ng tawag, agad niyang tinext ang driver at nagbihis. Kahit mahina pa ang katawan, pinilit niyang tumayo. Ayaw niyang marinig mula sa iba ang katotohanan. Gusto niyang marinig mismo kay Althea. Makalipas ang halos 1 oras, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang simpleng bahay sa loob ng subdivision. Malinis, may maliit na hardin sa harap at mga laruan ng bata sa gilid. Napatitig siya roon ng matagal. Ang bawat sulok ay may bakas ng tahimik na buhay. Iisang buhay na hindi niya kailanman naibigay noon kay Althea. Bumaba siya, mabagal ang bawat hakbang at tumigil sa tapat ng gate. Nagdadalawang isip siyang kumatok. Pero bago pa man niya gawin yun, bumukas ang pinto. Lumabas si Althea. Bit-bit ang basket ng labahin. Pareho silang natigilan. Walang nagsasalita. Kita niya sa mukha ni Althea ang pagkabigla. Pero agad din itong tumigas na parang itinayo ang pader sa kanilang pagitan. Nathaniel? Mahina nitong sabi pero may halong kaba at puot. Bakit ka nandito? Althea, I just wanted to see you. Hindi ako nagpunta dito para gumawa ng away. Wala na tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na. Malamig nitong sagot sabay talikod. Pero bago pa man ito makapasok, nagsalita siya muli. Halos pabulong pero may panginginig sa boses. Althea, please. Just one question. Nilingon siya ni Althea. Baka sa mukha ang pag-aalinlangan. Tatanungin ko lang. Yung batang si Nathaniel. Huminto siya. Kinuyom ang kamao para pigilan ang panginginig. Anak ko ba siya? Tahimik. Tanging hampas ng hangin at mahinang huni ng ibon ang maririnig. Nakita niya kung paano nanginig ang labi ni Althea at kung paanong unti-unti nitong iniiwas ang tingin. Kung gusto mong marinig ang totoo, tumingin ito ng diretso sa kanya. May luhang namumuo sa mga mata. Oo, Nathaniel. Anak mo si Nathaniel. Parang huminto ang oras. Ang mga salitang yun ang pinakamatamis at pinakamasakit na narinig niya sa buong buhay niya. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o ngingiti, pero ang tanging nasabi niya, mahina't halos pabulong. Then, I've been the worst father in the world. Lumapit siya ng kaunti pero agad siyang pinigilan ni Althea. Don't you dare come closer. Hindi mo na kailangan pang magpakita dito pagkatapos ng ilang taong iwan mo ko. Althea, please. Nanginginig ang kanyang boses. I'm not here to make excuses. Huminto siya, napahawak sa tiyan habang nakaramdam ng matinding sakit. Nathaniel? Nagulat si Althea pero nanatili sa kinatatayuan nito. Nang tumingin ito muli, nakita niyang namumutla na siya, pinagpapawisan ng malamig. I'm sorry. Mahina niyang sabi bago tuluyang bumagsak sa harap ng gate. Nawalan ng malay. Hindi pa rin makapaniwala si Althea sa nangyari. Sa isang iglap lang, nakita na lang niyang nakahandusay si Nathaniel sa harap ng gate. Ang lalaking dati niyang minahal. Ang lalaking iniwan siya ng walang paalam. Ngayon, nakahiga sa lupa. Maputla't halos walang malay. Nathaniel? Sigaw niya, sabay lapit dito. Halos mabitiwan niyang basket ng labahin sa gulat. Agad siyang lumuhod at inalug ang lalaki. Nathaniel, gising! Ano bang nangyayari sa'yo? Wala itong sagot. Mabagal ang paghinga. Malamig ang balat. Nataranta siya. Wala nang panahon para mag-isip. Tumakbo siya pabalik ng bahay at tinawag si Mang Lando. Ang kapitbahay nilang may tricycle. Mang Lando, tulungan niyo ko. May nahimatay sa tapat ng bahay. Siya ba yung lalaking dumating kanina? Oo, pakitulungan po, bilis. Mabilis nilang binuhat si Nathaniel papasok sa tricycle at walang pagdadalawang isip, isinugod ito sa pinakamalapit na hospital. Pagdating nila sa ER, agad siyang nilapitan ng mga nurse. Miss, kamag-anak niyo po ba siya? Opo. Mabilis niyang sagot kahit hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi. Agad nilang dinala si Nathaniel sa loob ng treatment area. Naiwan siyang nakatayo, nanginginig, habang pinagmamasdan ng bawat nurse at doktor na abala sa paligid.
Ilang minuto lang pero parang oras na ang lumipas bago lumapit ang isang doktor sa kanya. Miss, stable na siya for now. Tama ang ginawa niyong dinala siya rito. Salamat po pero ano pong nangyari sa kanya? Tinignan siya ng doktor ng mabuti. You're Miss Ramirez, right? The name he mentioned when he woke up for a short while. Me? Yes. Napalunok siya. Pilit pinatatag ang sarili. Dok, ano po bang sakit niya? Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. He's been diagnosed with chronic kidney disease, stage 4. His condition is severe. He needs a transplant soon. Para siyang tinamaan ng matinding kabog sa dibdib. Kidney disease? Yes. According to his medical file, he's been under treatment for a while, but it's progressing fast. Napatulala si Althea. Hindi siya makapagsalita. Ang galit na inipon niya sa loob ng maraming taon, parang biglang natunaw, napalitan ng awa at sakit. Sa isip niya, bumalik ang lahat ng mga gabing umiiyak siya, habang bitbit ang batang si Nathaniel. Ang sakit ng pag-iwan ni Nathaniel. Ang mga panahong nangarap siyang makita muli ito para ipamuka kung gaano siya nasaktan. Pero ngayong narito na ito, nakaratay mahina at halos wala ng sigla, bakit parang hindi niya magawang magalit? Tumayo siya sa labas ng silid at tinitigan si Nathaniel sa loob. Tulog pa rin habang nakadextrose. Ganito ka na ngayon, Nathaniel. Mahina niyang bulong. Hindi ko alam kung dapat ba kitang kaawain o pagalitan, pero kahit anong sabihin ko, nasasaktan pa rin ako. Habang nakatingin siya sa lalaking minsan niyang minahal ng buong puso, hindi niya namalayang tumulo na pala ang luha niya sa pisngi. Sa gilid ng isip niya, may boses na mahina pero malinaw. Paano kung ang anak lang ang tanging makakapagligtas sa kanya? Napaawang ang labi niya. Napatingin muli kay Nathaniel. At doon niya naramdaman ng takot na baka kahit anong galit ang natitira sa puso niya, hindi niya kayang hayaan na mamatay ito. Mahigit 10 taon na ang lumipas mula ng gabing halos mamatay si Nathaniel sa harap ng kanilang bahay. Sa loob ng panahong yon, tahimik lang si Althea. Hindi niya kailanman sinabi sa anak ang buong katotohanan. Ngunit hindi pala niya kayang maglihim sa anak. Isang araw, masinsinan niya itong kinausap at pinagtapat ang katotohanan. Mabuti na lang at mabait at bibong bata ang anak niya. Mabilis nitong nauunawaan lahat ng bagay. Baka sa mukha nito ang labis na kasiyahan. Lalo na nang puntahan nila sa hospital si Nathaniel kung saan ito naka-admit. Halos madurog ang puso niya nang magyakapan ng mag-ama. Ang saya-saya ko sa wakas, may papa na akong matatawag. Ako din anak, walang pagsidla ng kaligayahang nadarama ko ngayon. Salamat sa kabila ng lahat, tinanggap mo ko't pinatawad. Siyempre naman po dahil papa kita, kahit nga ngayon ko palang nalaman na papa kita, mahal na mahal ka agad kita. Muling nagyakapan ng mag-ama. Nang lumabas ang anak, nginitian niya si Nathaniel. Uuwi na muna kami. Bukas babalik ako at isasama ko ulit si Nathaniel. Salamat, Althea. Pagdating ng bahay, kaagad na nagluto ng pagkain si Althea. Habang nagluluto, nilapitan siya ng anak niya. Mama, gagaling pa naman si Papa, di ba? Oo anak, gagaling ang Papa mo. Mahabang panahon pang pagsasamahan ninyo. Pero paano kung hindi? Paano na tayo? May awa ang Diyos anak. Magdasal lang tayo. Tsak pagbibigyan niya tayo. Opo mama. Dahil wala ng pamilya si Nathaniel, kaya naman silang mag-ina na ang nag-aasikaso dito. Pansamantala niyang kinalimutan ng galit sa dating nobyo. O mas tamang sabihing nawawala na ang galit niya at napapalitan ng awa at pag-aalala dito. Patuloy itong nakikipaglaban sa sakit. Patuloy silang naghahanap ng donor. Ngunit wala silang makita. Hanggang sa lumipas ang mga araw, buwan at taon. Ngayon, 18 taong gulang na si Nathaniel. Matangkad, magalang at may pusong laging handang tumulong katulad ng kanyang mama. Habang nakatayo siya sa tapat ng hospital, bit-bit ang kanyang medical folder, mahigpit ang pagkakahawak niya roon. Matagal na niyang pinaghandaan ang araw na iyon. Mama, sigurado na ako dito. Sabi niya habang naglalakad sila papasok sa loob. Tahimik lang si Althea.
pero halata sa mukha ang kaba. Anak, hindi ko alam pero ayokong mawala siya sa atin kahit na nasaktan niya ako noon. Napatingin si Nathaniel sa ina. Alam ko ma, pero kung may paraan para mailigtas ang buhay niya, gusto kong subukan. Sa tono ng boses ni Nathaniel, ramdam ang tapang at ang kabaitan na tila namana sa kanya. Sa loob ng hospital, tahimik si Nathaniel habang nakahiga sa kama. Halos butot balat na ito, may oxygen tube at halatang pagod na sa pakikipaglaban. Nang makita niya si Althea sa pinto, ngumiti siya kahit mahina. Salamat at dumating ka. Umupo si Althea sa tabi niya. Hanggang ngayon wala ka pa ring donor. Nag-aalala na ako sa iyo. Habang lumilipas ang mga araw, lumiliit din ang tsansa. Tanggap ko na yon. Mapait ng ngiti ni Nathaniel. Siguro eto na talaga yung karma ko, no? Iniwan ko kayo noon tapos ngayon. Ako yung iniwan ng katawan ko. Hindi nakasagot si Althea, pero sa gilid niya, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang anak, may hawak na papel. Papa, mahina nitong tawag sa ama. Napatingin si Nathaniel dito. Lumapit ang anak at inilapag ang envelope sa mesa. Ito po yung result ng compatibility test. Nanginginig ang mga kamay ni Althea. Nathaniel anak. Ngumiti si Nathaniel sa kanya sabay lingon sa ama. Doc said, I'm a perfect match. Nanlaki ang mga mata ni Nathaniel. Pero anak, habang nakatingin si Nathaniel sa anak, unti-unti siyang napaluha. Hindi niya maipaliwanag ang mararamdaman niya. Bakit mo to ginagawa anak? Bata ka pa. Marami pang mangyayari sa buhay mo. Ngumiti si Nathaniel sa ama. May kirot sa tinig. Siguro, kasi gusto kong iligtas ang isang buhay. Gusto kong iligtas ang buhay ninyo. Mahal na mahal kita, Papa. Nang marinig yun ni Nathaniel, tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Salamat anak, bulong niya. Makalipas nga ang ilang araw, sumailalim sa transplant si Nathaniel. Nagdarasal sina Althea at Nathaniel na sana maging maayos ang lahat. Sa awa ng Diyos, matagumpay ang operasyon. Parehong ligtas ang mag-ama. Habang nakahiga si Nathaniel sa kabilang silid, pinagmamasdan siya ni Althea. Halos hindi makapaniwala sa kabayanihan ng anak. Nang magising si Nathaniel, agad niyang hinanap ang mag-ina. At nang makita niya ang anak, mahina niya itong tinawag. Nathaniel anak. Ngumiti ang binata. Kamusta po kayo Papa? Ngumiti si Nathaniel, may luha sa mga mata. Hinawakan ng kamay ng ama. Wala kang dapat ipagpaumanhin Papa. Kasi kung hindi mo ko itinakwil noon, baka hindi ko rin natutunang maging malakas. Ligtas ka na Papa, magkakasama na tayo ng matagal. Sa tabi nila, tahimik lang si Althea, pero puno ng emosyon ng puso. Makalipas ang ilang araw, matapos ang operasyon, unti-unting nakabawi ng lakas si Nathaniel. Hindi man ganoon kabilis ang kanyang paggaling, dama niya ang bawat pag-aalaga ni Althea at ng kanilang anak. Araw-araw, naroon sila sa tabi niya si Althea. Walang sawang pinupunasan ng pawis niya. Tinutulungan siyang kumain at maglakad. Si Nathaniel naman, palaging may dalang drawing book, gumuguhit ng masayang pamilya. Pagkalipas ng 2 linggo, nakalabas na rin si Nathaniel sa hospital. Masigla na siya kahit payat pa rin. Madalas silang tatlong mamasyal sa park at maglakad-lakad sa tabing dagat na para bang binubuo nilang muli ang mga taon na nawala sa kanila. 1 buwan nang lumipas, habang naglalakad sila sa hardin ng resort na malapit sa dagat, biglang huminto si Nathaniel. Hinawakan ng kamay ni Althea at marahang lumuhod sa harapan nito. Althea, ha? Bakit? Tanong ng babae. Gulat pero halatang kinakabahan. I lost so much time, so much love. I don't want to waste another day without you. Will you marry me? Napaluhang napangiti si Althea. Ngayon ka lang nagtatanong, matagal na akong may sagot na oo. Tumakbo ang anak papalapit. You mean, we're finally gonna be a real family? Yes, son. Sagot ni Nathaniel sabay yakap sa mag-ina. A real family forever. Ilang linggo matapos ang proposal, ginanap ang kasal nila sa isang tahimik na hardin. Ang paligid ay napapalibutan ng mga puting bulaklak at kumikislap na mga ilaw na tila mga bituin sa lupa. Sa gitna nito,
Nakatayo si Althea, suot ang puting bestida, habang si Nathaniel naman nakangiting nakatayo sa altar. Mahina pa rin ang katawan pero malakas ang puso. Habang tumutugtog ang piano, lumapit ang kanilang anak, hawak ang kamay ng ina. "Ma, he's yours now, this time for good." Ngumiti si Althea, pinunasan ng luha. "Salamat anak, kung hindi dahil sa'yo, baka hindi kami umabot sa araw na to." "Hindi ako nagligtas ma, kayo ni Papa. Kasi kahit gaano kasakit, pinili niyong magpatawad." Tahimik ang lahat nang magtama ang paningin ni Nathaniel at Althea. "Althea, the day I left you was the day I lost myself. I promise no more goodbyes." "Nathaniel," tugon ni Althea, "natutunan kong magmahal kahit nasaktan. At ngayon, natutunan kong magpatawad dahil sa'yo. Salamat kasi binigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon na maranasan ng tunay na pag-ibig." Kasabay ng I do, pumalakpak ang mga bisita. Si Nathaniel nakatayo sa gilid ng altar, nakangiti habang bumabagsak ang mga bulaklak mula sa itaas. Sa reception, tawa at saya ang bumalot sa paligid. Si Nathaniel nakaupo pero masigla, habang ang anak nakaakbay sa kanya. "Pa, I'm proud of you. Proud ka sa akin kahit ang dami kong pagkakamali. Of course, kasi hindi lahat ng tao binibigyan ng pagkakataon para itama ang mali. Pero ikaw, you did." Ngumiti si Nathaniel at niyakap ang anak. "Salamat anak, dahil hindi mo lang ako niligtas. Binuhay mo rin ako." Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Althea, puno ng ngiti at kapayapaan. Habang lumulubog ang araw, marahang inakbayan siya ni Nathaniel. "Ang kapatawaran, Nathaniel, parang pagsikat ng araw. Kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may liwanag na darating." "Then you're my sunrise, Althea." Bulong ni Nathaniel. Sa tabi nila, tumawa ang anak. "Aba, cheesy na naman kayo ah." Nagkatawanan silang tatlo, yakapan sa ilalim ng dapit hapon.